Hello Internet, welcome back sa part 6 ng ating PHP development and deployment lesson. At sa lesson natin ngayon ay pag-aaralan naman natin kung paano mag-upload ng image. Okay. So, ang una natin gagawin ay i-update natin tong ating function. Gagawa tayo ng function ng pag-upload. So, dito na lang sa baba, no? Excuse. Okay, so gawa tayo ng function, upload image. Okay, so lakihan natin ano yan. Upload image yan ay tatanggap ng file input name para gagawin natin siyang universal ano. Tapos upload directory, saan natin i-upload na directory. Tapos yun yung file name. Kailangan natin i-rename yung ating bagong image. Okay, so una muna, i-check muna natin kung is-set. Okay, kung is-set yung ating files. Okay, so itong files na 'to ay, accessible lang 'pag yung form nyo ay naka-multi-part form data. So take note ha. Okay, so i-che-check natin yung file name input name. Okay. So kalimitan naman ang ginagamit ay yung ang name ng, upload image ay image 'no. So kayo na rin din bahala kung anong gusto niyong ipangalan dun. Okay, so 'pag yan ay if set, ibig sabihin nakaset siya and so double ampersand, files, file input name, tapos, hindi siya error ano, upload error, okay, yan. So dapat hindi siya error, saka natin siya ipa-process 'no. So, gagawa tayo ng variable na temp file o temporary file name. So kukunin natin yung temp ano niya 'no, temp file niya, eh. So yan ay tmp_name. Ta's kukunin din natin yung kanyang original file name. So, gawa tayo ng mga variables ano guys. So, konting tiyaga-tiyaga lang guys sa pagta-type. Okay, so kunin natin yung name na yan. Okay. So sunod, che-check natin kung valid ba yung image file 'no. So iba-validate natin yung file type. Okay, so file info is equal to finfo_file. Okay, so itong function na 'to wala sa documentation 'no, pero kukunin niya lang yung info ng file. So yun yung basically yun yung kanyang, use. Okay, so kung hindi niyo pa alam yung function na yan ay yun, nalaman niyo na ngayong araw na 'to, okey. So i-aano natin yung file info, underscore yung min file type, okey. So kunin natin yan tapos, min type is equal to finfo file. So isusupply natin ito yung file, info, tapos yung kanyang temp file, yan. Okay, so dahil may ano na tayo diyan, access na tayo diyan, puwede na natin i-close yan. Okay. Open pala guys, sorry. Oo, kaya pala ako nagtataka. Open pala 'to, yan. Okay, so naano ako dun, namalikmata. Okay, so allowed files, o allowed type is equal, so dito isang array 'no. So ang kailangan lang natin ay image JPEG, yung default lang tayo guys, tapos PNG, tapos puwede rin naman image, GIF. Pero madami ng ano ngayon guys 'no, madami ng file type lalo na 'pag, mga Android phone 'no, saka ano ko, iPhone meron na rin silang sariling file type, eh. So bahala na kayo guys magdagdag diyan, research niyo na lang. Okay, so if not in, array, ibig sabihin 'pag wala dun sa mga array na yan yung ating meme type, yung ating tina-try na i-upload, so isusupply natin dito yung array 'no, so yung allowed type.
Okay, so kung, hindi siya allowed, ire-return lang natin yung error niya, maglalagay tayo ng error. So, error, invalid, file type, ah, only. Invalid, ah, file type only, JPG, PNG, and GIF images. Images are allowed. Yan, so basic message yan, okey. Kasunod naman natin guys ay ire-rename natin 'no, yung ating in-upload na file. Okey, so sa pagkakataon na 'to guys kailangan nating i-rename siya na corresponding dun sa product na i-a-upload natin. Hindi ko ibe-base siya doon sa sa description saka sa name 'no. So sa ngayon, i-de-describe iko-connect muna natin siya sa ID. So yung file extension natin, gawa tayo ng variable na file extension. Mali yung spelling ano, ayan extension, ayan. Path info, okey built-in function sa PHP ha. So original file name, okey. So path info extension, okey. So gagawin natin ah, new file name with extension. Okey, so ba't ba ako mali ng ano 'no, extension, okey. So basically kukunin lang natin yung pinapasa nating new file name, ito 'no. Okey, so kukunin lang natin 'yan, ay sorry, kukunin lang natin yung new file name, okey, tapos co-concatenate natin dot yung extension, yung file extension. Okey, so parang nangyari, in-explode natin 'no, yung file. So kinuha lang muna natin yung file extension nun tapos ni-replace lang natin yung bagong name, yung naming na gusto nating gawin. Tapos, kinabit lang uli natin yung file extension. So ganun lang yung explanation diyan. Okey, so destination, okey, so upload directory. So concatenate natin, 'yan. Tapos new file name with extension, okey. So, di pa natin ginagamit yung destination 'no. So, sunod natin ay if not move uploaded file, so temp file, tapos destination, maglalabas din tayo ng error. Error failed to move, ah, uploaded file. Okey, ta's ire-return na lang natin yung image uploaded successfully. Okey. Okey or, ah, okey, so sa ngayon ganyan muna tapos else, return lang tayo ng error, file upload failed. Okey, okey. So gagawin naman natin guys sunod ay siyempre gagamitin na natin ano. So punta tayo dun sa add product muna. Okey, so try na natin guys 'no. So dito sa okey, so dito 'no maglalagay tayo ng bagong input. Okey, so yung input na yan ay file, okey. Tapos ipapangalan natin sa kanya ay image, pati na rin yung ID ano, okey. So dito, bago tayo mag-header upload ano, ito, yan, bago tayo mag-redirect ay tawagin natin yung upload image, okey. So yung upload image kailangan natin ng file input name,
So, ipapasa natin dito yung, post, image, okey. Hindi 'no, kailangan natin ipasa lang as string 'yan. Pasa lang natin as string, 'yan. Pasa lang natin as string kasi ito ay image, okey. Tapos, upload directory, siguro uploads na lang 'no, uploads 'yan. Tapos ano yung new file, so ipapasa natin yung ID, okey. Ah, so dapat 'tong function natin, okey, so try muna natin guys 'no, kasi meron akong nakikita na try muna natin kung mag-a-upload siya, okey. Okey, so okey na 'yan ano, so i-upload natin yung ating files. So function saka add product. Okey, so refresh, 'yan, so dapat lalabas 'to ha, pero dapat pala nilagay natin sa isang, div, pero mamaya na natin i-upload, 'yan, para nakahiwalay siya. Okey, so kukuha tayo ng image at ita-try natin mag-upload 'no, pero meron tayong ilang gagawin ano. So siguro assignment ko na lang sa inyo guys 'no, kasi ito kailangan kung non-existing upload directory dapat gumawa kayo ng directory automatically. So yun yung paggamit ng MK ano, make dir, 'yan. Pero iche-check niyo muna kung existing yung directory bago kayo mag-mkdir. So hindi ko na isasama dito 'no, kasi ang gagawin ko na lang ay, gagawa ako ng new folder dito, tapos uploads. Okay, so 'yan meron na tayong uploads na folder dito sa ating server 'no, kasi dun natin siya ilalagay 'yan sa uploads. Okay. So save, ah, sige nga i-upload natin 'tong add product, tapos refresh, ayan bumaba lang naman. So try natin guys ay, test, ayan test product ano, tingnan lang natin guys kung mag-a-upload siya 'no. So browse, so meron ako dito guys 'no, camera saka lotion. Okay, so camera muna 'no, then save. Okay, so okay siya 'no, yung test tapos tingnan natin yung ating database. Okay, so yun naman ano, ngayon iche-check natin ngayon yung uploads. Okay, so yung uploads meron na tayong 8.jpg kasi yung ating ID ay 8. So yun yung ating designated na image 'no. Pero, hindi rin ito magandang practice kasi iche-check pa natin ano kung existing yung number 8 o yung ID natin sa loob ng upload. So ang gagawin natin ay i-store natin yung directory or yung file name sa ating, database. So maglalagay tayo dito ng structure, punta tayo sa structure at pagkatapos ng product ID, dagdag tayo ng panibagong, siguro text na lang ano, varchar. Talagang variable character 'yan. Okay, so product image. Okay, product image tapos save. Okay, so browse. Ayan wala ano. So ang gagawin natin i-update natin 'tong ating, ah, i-update natin 'tong ating, function. Okay, so yung function natin imbes na image uploaded successfully, ang ire-return natin ay yung new file name extension, 'yan. Okay. So empty lahat ng product image ano. Siguro i-null natin guys 'no, 'yan. So, lakihan natin ng konti. So i-change natin 'tong product image,
i-allow natin yung null, okey. So, kasi may pagkakataon naman na yung ating user ay wala pang image na i-upload. So, puwede natin guys na i-allow yung null, 'yan. Ngayon, blanko tuloy yung ano 'no, yung yung mga data. Pero yun, so i-allow lang natin siya ng null kasi may pagkakataon na ayaw naman ni user mag-upload ng image, okey? Okey. So dito guys ay, dahil na-update na natin yung function, nagre-return siya ng extension name ano, okey. Ah, so ito ay ayan. So 'pag hindi, nag-success yung ating image, ang ire-return niya ay fail ano, okey. Okey, so failed ganyan or error ano. Pero kung hindi naman siya failed, ang ilalabas niya ay yung extension name or yung new file name with extension, okey. So ito puwede natin siyang ipasok sa new variable. So new image or image, okey. So iche-check natin guys na if image is not equal to fail o failed, 'yan, i-update natin yung ating, ah, product, ito yung product image, i-update natin 'to. Tapos saka tayo maghe-header location 'no. Pero kung error naman siya, okey lang 'no, kasi naka-allow null naman tayo. So, okey lang na, lampasan muna niya yung process na yun at, saka na tayo mag-upload dun na sa edit, okey. So, ito ay sasaksakan natin ngayon ng edit functions, pero hindi reusable yung ating update function o yung edit. Okey, so mukhang magkakaproblema tayo 'no. Okey, so 'wag na natin dito ipasok 'no, kasi bakit? Gawa ng dito ang nire-return lang niya ay ID 'no. So hindi natin makukuha yung, product name saka product makukuha pala natin ano, kasi nandito siya sa post, eh. Okey. So pagdating naman sa edit 'pag in-implement natin gano'n din ano. Pero mag-e-error siya 'pag wala naman siyang okey, so mag-e-error naman siya 'pag walang in-upload, okey. So kailangan talaga natin siyang gawan ng separate na function. So update image data na function. Okey, so supplyan natin 'to ng product ID, tapos, image name. Okey, so ka-copy paste ko na lang 'to guys 'no. Copy paste, okey. So product set, update, hala, ano ba yung naano ko, mukhang meron ako ditong meron akong na-delete. So where 'yan, so where ID is equal to product ID. Okey, so dito din ano. So set image naman 'to. So set product image underscore image equals to, image name, where ID is equal to product ID. Okey. So ito ay papalitan ko ng image name, tapos ito ay image name. Okey, so meron tayong separate na function. So sana na-gets 'no kung bakit, kailangan natin siyang i-separate. Kasi pagdating naman sa edit 'no, so okey lang kasi rito, eh, 'no. Kasi pagdating sa edit magkakaroon ng problema kasi 'pag failed yung ating, pag-a-upload ng image, ang gagawin i-update niya ito as blank. So magkakaroon ng problema dun sa display natin sa front end.
Okay, so maraming approach guys 'no, pero ito yung nakikita kong puwedeng gawin ano, pagha-handle ng, image. Okay. So ito, okay lang 'to na product image was updated ano, updated successfully. Gano'n na lang 'yan, okey. Ah, okey. So pagkatapos natin mag-update, ito na siya 'no, 'di ba? So 'pag hindi equals to failed o hindi siya failed 'no, yung pag-upload, ang gagawin natin tatawagin natin yung update image data. Okey, so 'yan ay tatanggap ng ID. So saan gagaling yung ID? So siyempre ito 'no, ta's saan magagaling yung image name dun sa image. So palitan na lang natin 'tong variable na 'to, okey. So dapat 'pag success yung ating upload, ay i-upload niya dun sa ating directory 'no. Nasaan na yung directory natin? Dito sa uploads. Tapos i-update din at the same time i-update din niya yung ating product image. So ganyan yung purpose ng ating, updated na function. So upload natin yung ating add product saka yung function na file. Okay, so try ulit natin 'no, so refresh lang. So try natin mag-add ng bago 'no. Add new product, camera. This is a camera, okey. Browse, camera nga naman, tapos save. Okey, so ito na siya 'no. Ngayon 'pag pupunta tayo sa database natin, yun, so may 9, .jpg dito 'no, tapos 'pag pupunta tayo sa uploads, yun, so may 9 .jpg dun. So, success yung ating function 'no. So dito naman tayo sa pagdi-display, punta tayo sa details. Okey, so sa baba ng ating, gawa na lang tayo dito ng panibagong, product image 'no, dito. Product image, tapos TD. Okey, so dito naman ang ilalagay natin ay, image 'no, IMG short for source 'no. Tapos dito product image 'di ba? O yan yung ating data. Tapos dito sa alt, ilagay na lang natin yung product name dito sa alt 'no. Copy ta's ito product name na lang 'to. Basahin natin 'to, okey. So image, pero kailangan natin idagdag dito yung uploads, 'yan. Okey, so dapat lalabas na yung image na 'yan 'no. So upload natin yung hindi dito, punta tayo sa root, upload natin yung details. Okey, so refresh, yun, so lalabas na yung ating camera. Okey, so sana gets guys na kung paano natin, ah, dapat dito align center ano, pero deprecated na ata 'to. Hindi pa naman siya deprecated, so medyo ano lang siya 'no, kakaiba yung kulay niya, kulay pula. Okey, so upload ulit natin. So dapat naka-center 'yan. So hindi gumana 'no. Anyway, so 'yun yung product image natin. So successful yung ating ginawang function 'no. So susunod naman natin ay yung sa edit. Okey, so sa edit, similar din guys 'no, dun sa edit naman, bago tayo mag-redirect, okey, tatawagin lang natin 'tong, ah so mali ako dito 'no, 'yan mali ako. 'Yan dapat ganyan. Tatawagin lang natin 'to. Okey, so dun sa add kailangan nating i-check 'no,
So, sa baba, okey. So, kailangan nating i-check 'to, isang magandang gawin din 'no. So, kailangan natin siyang i-check. So, if, files, yung pangalan ng ating file which is image, okey. So, antok na, anong oras na ba? 1:00 na. Okey. So, files, image, tapos 'pag existing yung, ah, name, ibig sabihin merong laman ano, 'pag may laman 'yan saka natin siya ipa-process ng ganito. Okey, tapos saka natin i-a-update yung, ating database. Pero kailangan, okey, so kailangan itong ID ay papalitan natin ng post ID. Okey. So, okey na yung ating edit ano, edit product, okey. So, upload. Okey. So, ang gagawin natin guys, dapat i-overwrite niya yung ating, existing image ha, kasi pareho lang naman sila ng ID. So, gagawin ko guys ay itong lotion 'no, palitan natin ng lotion. Lotion, this is a lotion. Tapos update. Okey, so mukhang hindi na-update ano, so may problema. So, ano yung problema natin? Okey, so check natin 'to guys, yung ating tapos bago tayo comment muna natin 'tong redirect. Ta's check natin via print R, eto. So, hindi niyo 'to kailangan gawin guys 'no, che-check lang natin, ide-debug lang natin kung bakit hindi siya ah, hindi siya nag-upload. Okey, pero yung ano nag-update 'to, yung product. Edit, lotion, update, product edited. So, nandun naman siya 'no, yung 'pag in-access natin ng name, ayun naman siya. Tapos product image was updated successfully, na-update naman ano. So, hindi nag-a-update 'no. So, sa tingin ko iyon ay cache o yung, ah, naka-cache 'no yung ating image dito sa server. So, kailangan natin 'tong i-overwrite. Ah, Tanggalin natin 'to 'no. Okey, so itong post ID guys ay puwede tayong maglagay rito ng unique identifier 'no. Ah, okey, so siguro lagyan natin ng konting ano 'to 'no, kasi hindi nare-recognize na nagbabago yung image kasi same lang yung, ID 'no. So ang gagawin natin ay gagawa tayo dito ng, timestamp 'no na milliseconds, tapos int val, built-in function, tapos micro time, true, tapos ta-times lang natin sa 1,000. Okey. Tapos itong milliseconds na 'to ay, ah, iko-concatenate natin dito 'no, 'yan. Lagyan lang natin ng underscore. Okey. So, try natin guys 'no, i-upload natin yung itong updated natin na file, ta's try ulit natin. So, yun yung ano, mukhang problema natin dito. Okey, so lotion, nakalimutan natin tanggalin yung header, pero check natin guys kung nabago. Yun nabago siya guys. So, tingnan natin yung database. Ayun, so meron na tayong ah, concatenate na, milliseconds dito. So, titingnan natin yung uploads natin, gano'n din, oh, ayun. So, yun hindi niya tinanggal. So, nangyayari kasi guys kanina kaya di siya nagana, ah
Although nag-a-upload siya at nag-a-update, pero sa cache nung sa ating server ay hindi siya nabago. Mukhang hindi siya nabago kasi pareho ng file name, eh, parang gano'n yung reaction niya kaya hindi nag-a-update yung ating front end. Okey, so babalik ko lang 'tong header 'no, tapos, upload ulit natin. Okey, refresh, tapos edit ulit natin, balik natin yung camera. So, camera 'to, this is a camera, tapos update. Okey, so yun. Okey. So, guys, so magandang checkpoint na 'to para dito sa section na 'to ng pag-upload ng image gamit yung PHP 'no. Okey, so sa next tutorial natin guys ay aasikasuhin na natin yung login saka logout saka yung register 'no. So, medyo lalayo muna tayo dito sa ating, product section at, mag-o-authenticate tayo 'no dun sa ating susunod na lesson. Tapos ika-capture natin kung sino yung naka-login at i-update natin yung ating database 'no at, ka-capturein natin kung sino yung nag-add saka kung sino yung nag-edit ng data. Tapos magkakaroon din tayo ng mga restriction na 'pag hindi kayo naka-login merong mga page dito na hindi niyo puwedeng i-access katulad ng add new product saka yung edit 'no. Tatanggalin natin 'tong edit saka delete 'pag hindi siya naka-login. Pero 'pag login naman siya ay kita naman yung edit saka yung delete na button, okey? So gano'n yung magiging agenda natin for the next, lesson. Okey guys, kung nagustuhan niyo 'tong lesson natin at hindi pa kayo subscriber, please consider subscribing. I-hit niyo yung bell button para updated kayo sa susunod na lesson dito sa Pinay Free Coder Channel. Again guys, maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na lesson.